Alinsunod sa abiso ng mga airline company, inagahan ng ilang pasaherong paalis ang bansa ang kanilang pagpunta sa NAIA. At narito unang balita live ni Victoria Tulad. Victoria. Igan, kumpara kahapon, mas maiksi ang pila ng mga pasahero dito sa labas ng NAIA Terminal 3 ngayon. Sa Illinois sa Amerika na nakatira si Tessie Rabago. Pero sadya raw siyang umuwi ng Pilipinas ngayon para dito gunitain ang Holy Week. It's beautiful. Ang mahal na araw dito is beautiful. Yeah, that's why. Ano maganda ba? You cannot see that one in the United States like Penitencia. Papunta naman ng Amerika si Kalina Viel kasama ang kanyang lola para doon magbakasyon. Alas 8 pa ng umaga ang kanyang flight pero minabuting dumating sa NAIA Terminal 3, 4 na oras bago nito. For immigration purposes, mga ganun po. Minsan po ay mahaba pong pila. Solo flight naman papuntang Surigao si Allen Dolorico. Kahit di nakasama ang kanyang asawa at mga anak, mahalaga raw na makauwi siya. Pag bakasyon talaga, mauwi ako dahil siyempre yun ang lugar namin. Karaniwang sa Gate 1, 2 at 3 lamang humahaba ang pila. Wala namang pila sa Gate 4. Binuksan na rin ang Gate 5 na para sa mga OFW at Gate 6 na para sa flight crew para matugunan ang dagsa ng tao. Pero pagkatapos ng Holy Week ay isasara na raw uli ito sa publiko. Paalala ng ilang airline company sa mga pasahero, agahan ang pagpunta sa paliparan lalo na iyong mga papunta sa ibang bansa. Ayon sa Philippine Airlines, iyong may international flight ay dapat dumating ng 4 to 5 hours bago ang flight. Ayon naman sa Cebu Pacific, para mas mabilis na makapag-check-in, maaari mag-mobile check-in. I-download lamang ang kanilang application. Pwede rin namang web check-in o kaya mag-check-in sa mga kiosk. Sa gitna naman ng problema sa kakulangan ng immigration officers, pakiusap ng mga empleyado kay Pangulong Rodrigo Duterte, solusyonan na ang kanilang overtime pay. Sa ganitong paraan, hindi magkukulang ang mga tao sa immigration counters. Igan, kung dito sa labas ng Terminal 3 ay medyo maiksi yung mga pila, sa loob naman sa ilang check-in counters ay talagang mahaba. Kaya dapat ay agahan ng mga kapuso natin ang pagpunta sa paliparan. Sapat naman daw yung seguridad. Kanina ay may nakita tayong mga K9 units na nag-iikot at meron din naman mga police assistance desk dito sa labas at sa loob ng Terminal 3. Igan? May nabanggit ka na medyo maikli kumpara kahapon ang pila ngayon. Ano mga adjustment o kaya yung bilang ba hindi sabay-sabay yung yung pagdating ng eroplano o yung pag-alis? Dito sa labas, Igan, ng Terminal 3, ang sabi ng isa sa mga airport staff na nakausap natin ay wala naman daw dinagdag na tao sa kanila, pero posible daw o mukha daw na kumonti yung dating ng mga pasahero kaya medyo mas maiksi yung pila. Sa pagkakaalam naman natin, magdadagdag nga o nagdagdag na ng immigration officers at meron tayong nakausap kanina na isang pasahero na galing ng Amerika at sabi niya ay mabilis naman yung kanyang pagdaan sa immigration counters, although hindi niya alam kung ito ay dahil ba sa mas maraming tao o ito ay dahil sa madaling araw pa yung kanyang pagdating. Igan? At ipaalala sa ating mga kapuso, ano ba yung mga bawal uli sa hand-carried check-in luggage sa Victoria? Bawal yung matutulis na bagay, Igan, at bawal din yung aerosols, yung liquids o yung gels na aabot sa 100 ml. Siyempre, bawal din na mag-bomb joke dito sa paliparan dahil maaari kang makulong kapag ginawa mo iyan. Igan? At bawal din magtanggap, may mga bala na naman dyan. Ay, maraming salamat, Victoria Tulad.